ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalawang araw sa buwan ng Marso, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinaalalahanan ni Davao Archbishop Romulo Valles ang mananampalataya hinggil sa nararapat gawin sa panahon ng Kwaresma. Hinikayat ng Arsobispong nasasakupan na makiisa at dumalo sa pagdiriwang ng banal na misa isa-5 ng Marso o Miyerkules ng Abo, hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma at paghahanda sa Paschal Triduum. Paalala ni Archbishop Valles ang pag-aayuno sa Ash Wednesday lalo na sa mga edad 18 hanggang 60 taong gulang, habang ang pagtitika ay magsisimula sa 14 na taong gulang. Binigyan din ng Arsobispo sa mga parokya na walang dekorasyong mga bulaklak sa altar at mga simbahan, gayon din ang paggamit ng mga malalakas na instrumento sa mga pagdiriwang. Inaanyayahan ng simbahang Katolika ang mga mananampalataya na makibahagi sa mga gawain ngayong Kwaresma at ihanda ang sarili sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pinakatampok sa buhay ng bawat Kristiyano. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Latran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig. Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Kumusta na po kayo? Nasa 8 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At sa maraming parokya, sinunog ngayon ang mga palaspas na binindusyonan noong Palm Sunday last year bilang paghahanda sa Miyerkules. Opo mga kapanalig, magsisimula na po ang panahon ng Kwaresma sa Ash Wednesday, March 5. Ang abo sa ating mga noo ay sagisag ng ating pagpapakumbaba at pag-ako sa ating mga kasalanan. At kagustuhan nating magbalik loob sa Diyos. Kaya bilang paghahanda sa pinagpalang panahong ito, tatalakayin po natin sa gabing ito kung ano ang Kwaresma. Kaya nasan man po kayo ngayon, ihanda na po ninyo ang inyong mga Biblia at samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay. Kasama po natin, broadcasting live mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang direktor ng Biblical Apostolate ng Archdiocese ng Maynila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi po, Father Ado. Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi Sister Rose. Napakagandang panahon ito sapagkat tayo ay naghahanda na sa isang espesyal na yugto ng ating kalendaryo lituriko, ang Kwaresma. Kaya nga ngayon ito yung ating pagninilayan, sama-sama po tayong
tutulungan ng salita ng Diyos at pagtuturo ng simbahan upang maunawaan yung malalim, no, nakahulugan ng haharapin nating panahon, no. Pero bago yon, na kailangan po muna nating tawagan ang gabay ng ating Panginoon, kaya tayo ay pangungunahan ni Sister Rose sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa lahat ng inyong biyaya at sa pagtipon ninyo sa amin muli upang makinig at mag-aral ng inyong salita. Salamat po sa inyong bugtong na anak, ang salitang nagkatawang tao para kami maligtas. Ipadala niyo po sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang buksan at punuin niya ang aming puso at diwa ng inyong salita nang maunawaan at maisabuhay namin ito. Gabayan niyo po si Father Adonis na tagapagturo namin ngayong gabi at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at iba't ibang mga platforms. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paulines Multimedia at ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. At lahat kaming natitipon sa programang ito. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago.
gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Simbahan at Halalan 2025 Midterm Elections. One God Devote. Kapanalig, nakapili ka na ba ng mga kandidatong karapat-dapat na mamuno sa ating bansa? Narito ang isang katangian ng mga susunod na servant leaders. Alamin, kilatisi at pagnilayan. Listening. Marunong siyang makinig at sumangguni sa mga tao sa kanyang nasasakupan ukol sa mga usapin at pangangailangan ng kanyang pamayanan. Listening. Yan ang karapat-dapat na katangian ng mga susunod na servant leaders. Laging isa-isip ang kapakanan ng bayan, alamin ang mga issue, plataforma at programa ng mga bawat kandidato. Simbahan at Halalan 2025 Midterm Elections. One God Devote. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating ang programang Ang Biblia Ngayon, mga kapanalig. Ngayon po ay ating pagninilayan ang ating paksa at ito ay ang Kwaresma, Ikaw ay Alabok. Ang ating pong teksto ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 3, Talata 11. Ito po yung panahon na bumagsak na sa kasalanan ang mga unang tao. At isa sa mga sinabi ng Diyos doon sa versikulo 11 sa talata 3, ikaw ay alabok at sa alabok ay magbabalik ka rin. At ito po ang ating pagninilayan ngayon, dapagat ito po yung tumutukoy at nagbibigay diin sa panahon ng Kwaresma. Ngayon po ang ating pong question o reflection, sana po ay magbahagi po kayo. Ito po ang ating tanong, ano ang ibig sabihin sa buhay mo ng katotohanang tayo ay alabok lamang? No? Ipadala nyo po ang inyong mga sharing, reflection sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827. At gayon din po, napapanood tayo sa Sky Cable 211. Meron din po tayong Facebook live stream. Hanapin nyo lang po yung DCRV 846. At sa YouTube naman po, tayo po ay may pangalang Veritas PH live stream. At tayo po ay napapakinggan din sa Signal Cable Channel 313. At yung iba po ninyong mga sharing o mga comments ay pwede nyong ilagay sa ating comment section sa ating Facebook Live. Ngayon po, balikan muna natin ang mga pinag-usapan natin nung nakaraang linggo sapagkat yung buong buwan ng Pebrero ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig, suyuan, kasunduan hanggang kasal. No? At ito po ay ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. So, nung pong nakaraang linggo, tinalakay ni Father Ado ang temang kasal. Tipan o kontrata. O sa English po ay covenant or contract. Ang teksto pong pinag-aralan natin ay sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 19, verses 4 to 6. At ang tanong for reflection ay, ano ang kasal para sa iyo? Tipan ba o kontrata lamang? Papel nga lang ba ang kasal, sabi ni Father? Madalas na sinasabi ng marami na kung nagmamahalan daw ang dalawang tao, hindi na kailangan ng papel. Kaya unang ipinaliwanag ni Father Ado ang pagkakaiba ng kontrata at ng tipan. Tapos sinabi niya ang kontrata ng kasal ay nagsisilbing mahalagang pambuo sa tipan ng kasal. Nagbibigay ito ng legal na pagkilala, pampublikong pangako, isang balangkas para sa mga responsibilidad ng mag-asawa, at isang pagpapahayag ng espiritual na pagkakaugnay na umiiral sa pagitan ng mag-asawa. Ang dalawang pag-unawa sa kasal bilang parehong tipan at kontrata
ay nagpapayaman sa karanasan ng buhay mag-asawa at tinipiyak na parehong nakabatay ito sa biyaya ng Diyos at responsibilidad sa lipunan. Ang pundasyon ng kasal bilang isang tipan ay malalim na nakaugat sa banal na kasulatan, maging sa luma o sa bagong tipan. Naglalarawan ito ng banal na layunin sa pagsasama ng mag-asawa at ang kahalagahan nito sa relasyon sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Binibigyang diin din ng ilang mahahalagang talata ang aspetong ito sa tipan ng kasal. Sa pamamagitan ng salaysay ng paglikha, sa mga turo ni Jesus at sa mga sinulat ni Apostol San Pablo, ipinakita sa banal na kasulatan ang kasal bilang isang sagradong tipan na sumasalamin sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Ang pag-unawang ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa espiritual na kahalagahan ng kasal, kundi binibigyang diin din ng mga responsibilidad at pangakong kaakibat ng banal na institusyon. Sinabi ni Father talaga na ang kasal ay isang sakramento. At ipiniliwanag niya yung mga simbolismo at kahulugan nito, yung mga bagay na ginagamit sa kasal. Diba meron yung cord, yung belo, kandila, mga singsing, mga bulaklak, at iba pa. Kaya kung gusto po ninyong marinig yung kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan natin ngayon si Father Ado sa ating paksa ngayong gabi. Father? Maraming salamat, Sister Rose. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang ating paksa, ang Kwaresma, ikaw ay alabok, no? Ngayon po, tignan po muna natin yung kahulugan ng salitang ito, no? Sa English, ang Kwaresma o yung 40 araw ng paghahanda, ang tawag ay Lent, no? At ito po ay galing sa Old English na salita na lengthen, no? L-E-N-C-H-T-E-N, lengthen. At bakit, no? Kasi ang kahulugan ng lengthen ay to get longer, no? Humahaba, mas mahaba, sapagkat ang panahon ng Lent o ng lengthen ay spring, no? Palaging ito ay dumarating sa tagsibol. At napakaganda sapagkat bago ang tagsibol, nandoon yung taglamig. At kapag taglamig, mas mahaba ang gabi, mas mahaba yung kadiliman. Ngunit pagdating ng spring, mas mahaba na yung liwanag, no? Mas malakas na, o pwede nating sabihin mas makapangyarihan na ang liwanag. At sa panahon ng taglamig, sa winter, namamatay ang lahat, no? Parang walang buhay, kaya nga maraming nadidepress daw sa panahon ng winter. Sa Pilipinas, hindi natin ito masyadong nararamdaman, ngunit sa maraming bahagi ng daigdig, merong silang 4 seasons, no? Winter, spring, summer, and fall. At doon ay damang-dama nila, no, na para bang kapag winter napakalamig at totoong para bang patay ang lahat, parang walang kahulugan. Ngunit kapag dumating na ang Lent o yung spring, nabubuhay ang lahat at humahaba ang araw, ang liwanag, no? At dito po nakuha yung salitang Lent, no, na springtime na mas mahaba ang liwanag. Ngayon, sa Latin naman ang tawag sa panahong ito ay Quadragesima, no? O 40th. Kaya nga yung ibang mga salita, tinranslate ito sa Quaresima, sa Italiano, sa Espanyol naman ay Quaresma, kung saan nakuha natin yung pagsasalin sa Tagalog na Quaresma, no? 40 araw ng paghahanda, no? Bago pumasok yung banal na Triduo, no? At mahalaga ito. Kaya nga sa maraming dokumento ng ating simbahan sa Pilipino, ito ay tinatawag na 40 araw ng paghahanda. At nangangahulugan ito ng dalawang mahalagang bagay, no? Unang-una, katulad ng spring, no, kailangang buhayin muli at pasibulin muli, no, yung ating buhay pananampalataya. At kapag nga spring, Lent o tagsibol, no, nagkakaroon ng transformation, may pagbabago. Yung isang kapaligirang patay ay nabubuhay, no?
At ito yung panawagan sa atin sa Kwaresma, no? Yung patay na pananampalataya ay muling buhayin. Yung mga nangihinang pag-ibig ay muling pag-alabin, no? Yung ugnayan o relasyon sa Diyos, no, na matagal nang naputol ay muling buuin, no? At ito yung kahulugan ng ating Lenten season. Kaya nga, palagi ang Lenten season ay sinisimulan sa Miyerkules ng Abo, no? At dito ay mahalaga sapagkat bakit ba abo? O yung abo ay simbolo rin ng alabok, no? At yung alabok ay simbolo ng lupa. At makikita natin ito sa Genesis, no? Sa Genesis kasi, sa Genesis 2:7, no, pagkatapos likhain lahat ng Diyos, nilikha niya ang tao sa pamamagitan ng lupa. Kaya nga, tayo ay lupa lamang, lahat tayo ay lupa lamang. Ngunit ang maganda nung nilikha niya yung lupa, hiningahan niya ito. At itong ihininga ng Diyos para bigyan ng buhay ang lupa ay ang buhay ng Diyos, no? Yung banal na santatlo sa iisang Diyos ay binigyan ng buhay ang tao. Kaya nga sabi roon sa aklat ng Genesis, tayo ay nalikhang nasa wangis at larawan ng Diyos. Ang ibig sabihin, totoo, lupa tayo, no? Ngunit tayo ay mayroong buhay na nanggaling sa Diyos. At ito po'y tatandaan natin, ang buhay natin ay hindi sa atin, ito ay galing sa Diyos at tayo ay lupa lamang. No, kaya nga sabi ng Diyos sa aklat ng Genesis, sa inyo lahat ang buong hardin. Huwag nyo lamang hihipuin yung hardin na nasa gitna, ay yung puno na nasa gitna ng hardin, yung the tree of the knowledge of good and evil, sapagkat mamamatay kayo. Ngayon, natukso ang mga unang tao ng kasinungalingan ng dyablo at kinuha nila yung bunga. Kung titignan natin sa aklat ng Genesis sa 3 kapitulo, hindi naman namatay na pisikal ang mga tao. Ngunit may namatay. Ano ang namatay? Yung buhay ng Diyos. Sapagkat ang buhay ng Diyos na ibinibigay sa tao ay yung ugnayan natin sa Diyos. Kaya nga, sa tuwing nagkakasala ang tao, nawawala ang buhay na ito, napuputol. Kaya nga, bagamat buhay tayo, ito'y buhay, no? Buhay ng tao lamang. Ngunit walang lasa, walang kahulugan sapagkat walang buhay ng Diyos. Kaya nga, ito yung konsekwensya ng kasalanan, no, na ang tao ay mamamatay. Ang konsekwensya ng kasalanan sa kasulatan ay kamatayan, no? Sabi ni Saint Paul, the wages of sin is death, no? At dahil mamamatay ang tao na galing sa lupa, babalik din talaga tayo sa lupa, no? Kaya nga sa Genesis 3:19 sinabi roon, no, bilang konsekwensya at parusa, ikaw ay alabok at sa alabok ay babalik ka rin, no? At ito po yung ating aalalahanin sa Miyerkules, no? Kasi madali nating makalimutan ito. Lalo pa nga tayo ay malakas, tayo ay nagtatagumpay sa buhay na ito, tayo ay tanyag, no? Tayo ay maraming mabubuti at magagandang bagay, no, na nasa ating buhay. Mahirap makalimutan na isang araw tayo ay babalik sa lupa at wala tayong madadalang kahit ano. Kahit yung mga mahalagang ugnayan natin ngayon, yung mga tagumpay natin, lahat sila ay maaabo o babalik sa lupa. Ngunit isang bagay ang kailangan nating malaman, no? Kung babalik man tayo sa lupa, no, yung ating espiritu, yung ating buhay ay babalik sa Diyos. Merong pangako, no? Dahil hindi naman hinayaan na lamang ng Diyos ang tao sa kasalanan. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang tayo ay iligtas. Kaya nga nung iniligtas tayo ni Hesukristo, si Hesukristo ay muling nabuhay sa kamatayan, at ayun din yung pangako sa mga may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na meron din tayong pagkabuhay na magmuli. Kaya bagamat tayo ay abo lamang, babalik sa lupa, may pag-asa sapagkat muling mabubuhay ang ating katawan, no? Resurrection of the body. At pagpapatuloy po natin itong ating paksa sa araw na ito. Kaya nga po sana magbahagi kayo, ano ang kahulugan para sa iyong buhay ng malaking katotohanan na ito na
tayo ay alabok lamang. Inaanyayahan namin kayo magbahagi. Padala po kayo sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras ay 31 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Veritas Patrol! Obispo hinimok ang mananampalataya na palalimin ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen. Hatid sa atin ng ating kapanalig, Jeremiah Figarola. Ipinarating ni Novaliches Bishop Roberto Ga ang pagbati at pagpapasalamat sa mga mananampalataya o deboto ng mahal na Birhen ng Fatima sa Ordua, Caloocan sa nasasakupan ng Diocese ng Novaliches matapos ang Episcopal Coronation na pinangunahan ng Obispo sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima of Ordua. Ayon sa mensahe ng Obispo ay mahalagang maisulong ang pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria upang magamit ito at maisabuhay ang layunin ng Panginoon na ang bawat isa ay makapamuhay ng banal at naaayon sa layunin ng Diyos. Ito ay dahil katulad ni Maria, panalangin ni Bishop Ga na ang bawat tao higit na mga mananampalataya ay maging huwaran sa anumang kautusan ng Panginoon. Sa pamamagitan nito ay magiging laman ng puso ng bawat isang mabubuting gawain higit na para sa kapwa at sama-samang paglalakbay bilang nag-iisang simbahan. Si Maria ang pinakadakila at unang-unang disipulo ni Jesus. At napakagandang tingnan ito bilang pagtalima ng sanlibutan sa tulong ni Maria, sa pakikiisa ni Maria sa atin. Si Maria ay pumasok din sa lahat ng yan na masalimutan mundo. At sa kabila ng lahat ng yon, siya ay naging tapat sa Panginoon sa kanyang pagsunod sa kanya. Kaya nawa magtularan natin si Maria sa kanyang pagtalima, sa kanyang pakumbabaan. Ayon sa panayam ng Radyo Veritas kay Bishop Ga, kaninang alauna ng hapon ng pangunahan ni Bishop Ga ang Episcopal Coronation ng imahen kasama ang Kura Paroko ng Dambana na si Father Aris de Leon at mga kaparian sa Diocese of Novaliches. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang pinag-uusapan po natin ay Kwaresma, ikaw ay alabok. Sapagkat ito po ang unang araw ng Kwaresma ay ang Miyerkules ng Abo, kung saan ginugunita natin na tayo ay lupa lamang, tayo ay alabok lamang. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang tatlong salita, no? Lupa, tao at kababaan ng loob. Sapagkat sa Latin, napakaganda po nito mga kapanalig. Sa Latin, ang salitang lupa ay humus. Ang salitang tao ay humanitas. At ang salitang kababaang loob ay humilitas. No? So, humus, humanitas, humilitas. Ang maganda, ang salitang ugat o yung root word ng humanitas at
humilitas ay galing sa salitang humus. Kaya nga binibigyan diin, no, sa maraming teksto sa Latin, no, noong unang panahon, ito ang ginagamit ng ating simbahan, na totoo ang tao ay nanggaling sa lupa. At ang kababaang loob ng tao ay kapag ka nasa harapan niya ang katotohanan ito na siya ay lupa lamang. So, doon daw tayo magiging humble. Yung humilitas o yung humility ay kapag ka araw-araw, bawat sandali ng ating buhay, alam natin na tayo ay lupa lamang. No, kaya nga, di ba, may salita tayo sa Tagalog na kapag yumayabang na yung tao, ang sinasabi natin, hoy, umapak ka naman sa lupa. Kasi parang lumulutang ka na, no? Parang nakalutang ka na sa hangin at hindi ka na nakaapak sa lupa. Ang ibig nating sabihin dito ay malayo ka na sa katotohanan. No, totoo naman talaga kapag ka nakalimutan nating lupa tayo ay malayo na tayo sa katotohanan. No? Kaya nga, 'di ba, minsan akala ng mga tao ay napakalakas nila, napakatalino na para bang walang wakas ang buhay na ito. At kadalasan kapag ganun ang kalagayan o kaisipan o kalooban ng tao, nakakalimutan ng tao na siya ay nilikha lamang ng Diyos, na siya ay lupa lamang. Ito ang panganib, mga kapanalig. Kapag nakalimutan nating nilikha lamang tayo ng Diyos at tayo ay lupa lamang, aangat tayo at lulutang. Malalayo tayo sa katotohanan at hindi na tayo makakaapak sa lupa. Sa Bagong Tipan, may magandang istorya tungkol dito at ito yung kasaysayan ni San Pablo. Alam natin si San Pablo noon ay hindi pa siya sumusunod kay Hesukristo, sapagkat siya ay Pariseo at napakaraming alam, 'di ba? Nag-aral siya kay Gamaliel. No, kaya nga hindi niya matanggap na merong mga Kristiyano. Sapagkat para sa kanya, siya ay Pariseo, yung reliyon lang ng mga Hudyo ang dapat panampalatayanan ng lahat, no? Kaya nga si San Pablo, no, sa kanyang kataasan, itinuturing niyang maliliit ang mga Kristiyano. No, kaya nga inuusig niya, pinapakulong, yung iba pa nga na ipapatay. No, nung papunta si San Pablo sa Damascus, kailangan siyang tulungan ng Diyos na humarap sa katotohanan. Kaya nga, di ba, alam natin yung kasaysayan pag binasa natin sa Gawa ng mga Apostol, no? Kabanata 9, talata 4, at marami pang beses sa Gawa ng mga Apostol 22, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, paulit-ulit niyang ibinabahagi itong kasaysayan niya. Napapunta ako sa Damascus, nakasalubong ako ng napakalakas na liwanag at nasilaw ako. Kung pag ninilayan natin, sino ba yung nasisilaw sa liwanag? Ang nasisilaw sa liwanag ay yung taong galing sa dilim. No, di ba kasi kapag kasanay ka sa liwanag, hindi ka masisilaw sa liwanag. Ang ibig sabihin, si San Pablo, akala niya nasa kanya yung liwanag, siya ang nakakaalam ng lahat. Ngunit nung siya ay hinarap ng ating Panginoong Hesukristo, ang totoong liwanag, nasilaw siya at siya ay nabulag, di ba? Bumagsak siya sa lupa. Ayun ang sinabi ron. Ilang ulit dito sa Bagong Tipan na parang pinasadsad ng Diyos sa lupa si San Pablo. Parang inilagay siya sa kanyang katotohanan. At doon niya nakilala ang ating Panginoon. At akala niya noon siya ang nakakaalam, siya ang nakakakita, nakakaunawa, nasa liwanag, lahat ay bumaligtad. Siya pala ay nasa dilim at siya ay bulag. Kaya nga, si Hesukristo na rin mismo ang nagsugo, no, ng mga kapatid Kristiyano, no, si Ananias, para alisin yung mga kaliskis sa mata ni San Pablo at makakita siya. At makikita natin yung parang malalim na pagbabago ni San Pablo nung araw na humalik siya sa lupa. At mahalaga ito, mga kapanalig. Minsan kailangan pasadsarin tayo sa lupa ng Diyos para malaman natin na tayo ay nilikha lamang. At dito isisilang ang kababaang loob, no? Marami tayong pwedeng ibahagi, no? Marami akong mga taong nakilala na sinabi nila nakilala nila ang Diyos nung sila ay sumadsad sa lupa, when they hit the rock bottom. Dahil doon nila nakita na ang kanilang lakas, talino, kakayanan ay hindi kaya silang ibangon, no? At ang tanging makapagbangon lang ay ang ating Panginoon, no? Kaya nga,
Napakaganda nito sapagkat ngayong panahon ng Kwaresma, mga kapanalig, tayo ay inaanyayahan ng Diyos, no, ng ating Panginoon, ng ating simbahan, na gamitin yung 3 armas. May mahalagang 3 armas na ginagawa ng mga Kristiyano sa tuwing panahon ng Kwaresma, at ito yung pag-aayuno, pananalangin, at paglilimos. No? Mahirap manalangin kapag punong-puno ka o busog ka, na makakatulog ka. Pero hindi lang sa pisikal na kahulugan, no? Minsan kapag punong-puno ang tao ng kanyang sarili, punong-puno ng kanyang mga nais gawin, walang oras manalangin ang tao. Kaya nga, ang una, kailangan munang mag-ayuno ng tao. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ilang. 40 araw siya roon, no? 40 gabi, kung saan kinuha natin yung bilang ng mga araw ng Kwaresma. No, siya ay nag-ayuno at nanalangin. Ang pag-aayuno ay makakatulong sa atin, sapagkat kapag mayroon kang hindi ibinibigay sa sarili mo o sa iyong katawan, sa iyong laman, mas lumalakas ang espiritu. Sabi ni San Pablo, no, kapag nagtanim ka raw sa laman, ang aanihin mo ay kabulukan. Kapag nagtanim ka sa espiritu, ang aanihin mo ay kaligtasan. Ang paraan ng tao sa pagkain, sa mga bagay na nilalagay natin sa ating sikmura, o yung mga bagay na nagbibigay ligaya sa ating katawan o laman, ay pagtatanim sa laman. Kaya kadalasan, kapag pinapalakas natin ang ating laman, ang ating katawan, humihina ang espiritu. Ang pag-aayuno ay paraan na pahinain ang laman na nagdadala sa atin sa kasalanan at palakasin ang espiritu. Kaya nga ang espiritu ay makakatulong sa atin sa pananalangin, no? At ang panalangin ay palaging ugnayan sa Diyos, relasyon. No, ibig sabihin, hindi lang tayo yung salita ng salita, no, monolog sa harapan ng Diyos. Sa pananalangin, hahayaan din nating magsalita ang Diyos. Kaya nga mahirap manalangin, mahirap pakinggan ng Diyos kapag punong-puno ang ating laman, ang ating katawan ng gusto natin. Hindi natin papakinggan yung Diyos. Kasi ang mangunguna at ang manghingibabaw, yung gusto ko. Gawin mo yung gusto ko, Panginoon. Ibigay mo sa akin to. Hinihiling ko ito sa iyo. Hindi na makakapakinig ang tao sa Diyos. Hihingi na lang hihingi. Pero ang panalangin ay panahon ng pakikinig sa Panginoon. Ngayon, matutulungan din tayo sa panalangin kapag tayo ay naglilimos. Sapagkat ang paglilimos ay paraan din para hindi natin bigyan diin ang kagustuhan ng ating laman at katawan. No, mahal, ilang ulit itong sinasabi sa kasulatan, no, na maglimos. Ang gustong-gusto ko yung sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, maglimos ka at lahat ay malilinis sa iyo. Ayun ang sinabi sa Luke chapter 11 verse 41. Maglimos daw tayo at lahat sa ating kalooban, ang ibig sabihin ng ating mga kasalanan ay malilinis, no? At napakaganda nito, sapagkat kung ano yung gagamitin mo sanang pera para kumain, dahil mag-aayuno ka, hindi mo na siya gagamitin. Pero hindi mo itatabi, kasi matutukso ka lang kumain uli ng marami, tinatawag na gluttony. Yung pera mo sa pag-aayuno, ay yung pera mo para sa pagkain, kapag nag-ayuno ka, ayun ang ililimos mo. At ito raw ay napakagandang gawin. Minsan nga kahit hindi Kwaresma, napakagandang gawin ito. At ang paglilimos ay hindi barya, no? Sabi nga, 'di ba, sa Ebanghelyo ni San Marcos, yung iba nagbibigay sa templo, yung mga lumabis na lang sa kanila. At hindi sila kinalugdan ng Diyos. Pero yung isang balo, nung ibinigay niya yung lahat-lahat na nasa kanya, no, ayun yung kinalugdan ng Diyos. Ibig sabihin ng paglilimos, wag lang yung sobra sa atin. Minsan, mas mahalagang ilimos yung para sa atin at hindi natin gagamitin sa ating sarili at ibibigay sa iba, no? Napakagandang usapan ito at mamaya, no, merong mahalagang mensahe si Sister Rose sa atin, no, mula kay Santo Papa patungkol dito sa ating Kwaresma. Kaya nga po, sana ay magpadala kayo ng inyong mga pagbabahagi, no, na sa ating paksa ngayon. Ano ba ang kahulugan sa iyong buhay ng katotohanang tayo ay alabok lamang? Sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa
comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ngayon po ay ating babalikan ang ating paksa, Kwaresma, ikaw ay alabok lamang, tayo ay alabok lamang, at ating papakinggan ngayon yung mensahe ni Pope Francis, no? Yung isang maiksing mensahe ngunit napakaganda at napakalalim na mensahe ni Pope Francis na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Yan. Ang para kay Pope Francis, ang mensahe niya, tinawag niya na sama-sama tayong maglakbay ng may pag-asa, palapit sa Kanya, sa Panginoon. Dahil hinihintay niya tayo ng buong pagmamahal. Ito po yung mensahe niya. Isang paglalakbay ang buhay. Kahit sangasanga man ang landas, maputik, makipot, madilim at maraming balakid, kung magkakasama tayo, kapit kamay nating matutulungan ang isa't isa. Kapag may kasama, mas madaling bumangon sa pagkakadapa, di ba? Magsimulang muli at magpatuloy ng may pag-asa. Kaya sama-sama tayong manalangin, mag-ayuno at maglimos o tumulong sa mga dukha sa 40 araw ng Kwaresma. Kapag sama-sama, mas madali nating matatalikdan ang mga bagay na pati yung pagkakataon na nagdadala sa atin na magkasala. Pero kaya ba nating makiisa sa ating pamilya, sa mga katrabaho, sa ating communities o samahan? Maaari ba nating kalimutan ang ating sarili, katulad ng sabi ni Father, no? At yung ating mga comfort zones. Isinasama ba natin ang iba, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan? Wala nawa daw tayong maiwanan sa daan. At pinaalala ni Pope Francis, nagwagi na si Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Siya ang ating pag-asa. Pero nananalig ba tayo sa kanyang habag na yumayakap at nagpapanibago sa atin? Kapanalig, magsimula tayong muli ngayong Kwaresma dahil hindi nagsasawang magpatawad ang Ama at sama-sama tayong maglakbay ng may pag-asa pabalik sa Kanya. Yun po ang mensahe ng ating banal Napakaganda ng mensahe ng ating banal na Santo Papa. Sana po ay ipagpatuloy natin ang patuloy, no, na paggaling ni Santo Papa, no, ni Pope Francis, no, mula sa kanyang karamdaman. Sister, basahin ko lang yung mga nag-share dito. Unang-una, si Mrs. Elizabeth Marsan, humihingi siya ng panalangin, no, para sa Marsan family. At meron dito nga nagbahagi ang ating kapatid na
Kapanalig na 9660, sabi niya, good evening po Father Ado at Sister Rose, tayo po ay alabok lamang dahil sa alabok po tayo nagmula noong tayo ay nilikha ng Diyos. Ipasama po sa panalangin ang kaluluwa ni Ariston Villarreal. Panalangin po natin ang ating kapatid na si Ariston. Ang sabi naman po ng ating kapanalig na si Romel Dizon mula sa Cabiao, Nueva Ecija, kapag panahon ng Kwaresma, mag-ayuno, maglimos, magkumpisal, at kung mag-aayuno at maglilimos, ilihim ito at bukal sana sa puso na tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Magbalik loob, makipagtipan sa kumpisalan. Napakaganda po, no? Ilihim daw ang ating mga ginagawang gawain ng pag-ibig. Meron po dito sa ating kapanalig na si Brother Rafael ng Nabotas. Good evening, Father and Sister. Sa katotohanan tayo ay alabok lamang. Masasabi ko na pansamantala lamang ang buhay sa mundo na kung saan laging gumawa ng mabuti sa kapwa sa ikalulugod ng Diyos at mas kaaya-aya kung sa patuloy na pagtanda ay ilaan na lang ang sarili sa paglilingkod sa simbahan na kung saan ay may iba't ibang ministry na kung saan tayo ay angkop at sa tulong ng banal na espiritu ay magkaroon tayo ng karisma. Ayun nga po, no? Kung alam daw natin na tayo ay lilipas na rin sa daigdig na ito, gamitin yung mga panahon dito sa ating buhay, no, bilang paglilingkod sa Panginoon. Ang atin naman pong kapanalig na si Ofi ng Bukawe, sabi niya, nagpadala siya ng prayer, sabi niya, Lord Jesus, open my heart that I may see the beam of pride that keeps me from seeing what you see. Enlighten my mind that I may have the willingness to use the grace you gave me to be fraternal and not judgmental in offering correction to my brothers and sisters. No, ito po, sa prayer niya, binibigyan niyan diin yung ebanghelyo ngayon, no? Yung troso na nasa mata natin at hindi natin nakikita yung maliit na puwing ng iba, nakikita natin. Meron po dito yung ating kapanalig, nagtatanong siya. Kapanalig 5698, sabi niya, good PM Father Ado and Sister Rose, dati hindi uso ang cremation, pero ngayon laganap na. Ano po ang masasabi ninyo? Salamat. Ngayon po ang cremation ay pinapayagan ng simbahan. No, pero hindi siya ini-encourage. Sapagkat ang cremation sa totoong katuruan ng simbahan ay ginagamit lamang sa mga mahalagang pagkakataon. Halimbawa, merong epidemic o pandemic kung saan kailangang sunugin yung mga katawan ng namatay na para makaiwas na makahawa pa ng sakit. May panahon naman mga digmaan, no, kailangang sunugin yung mga katawan ng mga namatay dahil kulang na yung paglilibingan, no. Ang ibig sabihin, pinapayagan yung cremation sa mga talagang justifiable na circumstances, no. Minsan maraming tao ang nagpapakremate, no, dahil mura at mas convenient, no? Pero tandaan natin, ang tinuturo ng simbahan ay ay yung pagkabuhay na magmuli ng mga namatay ng tao at yung resurrection of the body. Sapagkat kahit mamatay tayo, iginagalang yung ating katawan. Sapagkat ang katawan na ito, yung katawan na halimbawa ng nanay natin, doon ipinadaan ng Diyos yung pag-ibig niya para sa atin. Ayun yung nagpasuso sa atin, ayun yung kumalinga sa atin, yung katawan na yun ang yumakap sa atin, yung mga balikat niya ang nasandalan natin. Ngayon kung i-cremate, no, para bang baliwala lahat ng iyon. Sabi nila sa cremation daw hindi nasusunog yung buto ng tao, gigilingin pa, no? Minsan kung ang intention ay convenience at mura, no, pero parang nawala ng kahulugan yung pagmamahal sa katawan na Diyos ang lumikha. Totoo, babalik sa lupa ang ating katawan, magiging alabok muli. Ngunit, sabi nga natin kanina, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo na nagwasak ng kapangyarihan ng kamatayan, kaya nagkaroon tayo ng muling pagkabuhay, muli tayong mabubuhay, katawan at kaluluwa. No, kaya nga, ini-encourage ng simbahan, ilagay sa sementeryo yung mga patay, ilibing, no? Ang tawag nga sa sementeryo, ang sementeryo o cemetery galing sa Greek word na koimao, to sleep. Kaya nga ang sementeryo ay dormitory, no? Inilalagak dun yung ating katawan at dun tayo mahihimlay. Kaya nga ang tawag mahihimlay, matutulog, andun yung ating katawan, at sa huling paghuhukom bubuhayin muli, no? Katawan at kaluluwa, at haharap tayo sa Diyos. Kaya nga pinapayagan ngayon, pero sana malinaw sa mga Katoliko
no, kung bakit hindi ini-encourage ng simbahan ang cremation dahil sa ating pananampalataya sa resurrection of the body, no? Meron pa rito, sister, ang ating kapanalig na si 0289, sabi niya, tayo ay alabok, totoong wala tayong madadala. Ang hirap po talaga maglimos sa dami ng pangangailangan, lalo na sa pamilya. Ipagdadasal ko po, no? Mahirapan daw siya maglimos, maraming pangangailangan yung pamilya niya. Sige po, ipagdasal po natin, sa tulong ng Diyos magagawa po natin ito. Sister Rose, meron ba tayong mga nag-comment sa ating Facebook Live? Meron po. Katulad po, merong, sandali ha. Sabi ni Lance Josue, good evening. Listening from Angat, Bulacan. Si Bong Mamert Miranda, Tessie Tuason, Beth Bunda. Sabi ni Kapanalig Jonas Auman, sa tuwing naglilimos ako, yung mga inaabutan ko, biglang nagiging kamukha ng mga kapatid ko at mga magulang ko. Magic. Yun. Tapos, kasama nanonood na si Tisay Espina, Merlinda Flores, Evelyn Paule, Vicky Cadiapa. Watching from Gagalangin. Good evening po. Sabi ni Alicia Castro, whatever we attain, always bring with us the humility and goodness of heart. Life is short. Ayan, napakalalim ng kanyang pagbabahagi. Si Arnold Tolentino din, Concepcion Lorejo, at si nagpadala ng stars, si Catherine Tolentino Tahima. Meron pa kaninang akong nakita. Ito, good evening po. Si Patricia Cruz, Father, nagpapasalamat sa atin at sa Gospel Power book na natanggap niya, yung Everyday Gospel Reading. O yun pong nasabihan na nanalo kayo ng premyo ng Gospel Power. Yung iba po hindi pa na-claim sa istasyon ang inyong mga libro. Ayan. Meron dito kanina, sandali lang, Father, nakalampas na yung sabi niya. Ayan, hindi ko na makita. Anyway, batiin lang natin itong mga nagpadala ng comments. Si Lerma Pastrana Pineda, Bok Valbuena, Evelyn Paule, Estrella Tamayo, Lilia Mercene, Aga Lopez, good evening, Medi De La Rosa, Remles Chow, good evening po, Father Ado and Sister Rose, Cynthia Orozco, Lilia Mercene, Edo Bas. Meron po kanina, Lelani Millares Agoho, Evelyn Paule Amanawa po manatili ang pagbabalik loob, sabi ni Evelyn Paule. Si Ofelia Nerona, Maria Socorro de la Rama, Raquel Saclolo, Lita David. Si Raquel Saclolo, sabi po niya, watching from Montalban, Rizal, patuloy po akong humihingi ng panalangin sa aking kapatid na si Rebecca Salinas ng kagalingan at kalakasan. Si Baby Rose Macalino, bumabati rin. Patricia Cruz, na-mention ko na po ito. Ayan. So sila po yung mga bumati at si Baby Rose Macalino, good evening, watching from Livermore, California. Ayan. So, si Marisa Ferrer, Lauro Modomo, Lululin, good evening po. Good evening mga kapanganalig. Ayan po. Meron pang humabol. Si Judith Hagimit. God bless po. Gumawa sa araw ng kabutihan, magpakita ng pagiging huwaran katulad ng Panginoon, ang isip, kaluluwa. Wala tayong madadala sa alabok tayo, sa alabok. Kapanalig Judith. Okay, sister, wala na tayong oras. Ngayon po, meron pang humabol dito. Basahin ko lang si Kapanalig 0167. Sabi niya, tayo ay alabok lamang kaya wag nating sayangin ang panahon na ibinigay sa atin dito sa mundo. Gumawa tayo ng kabutihan. Totoo na sa alabok tayo babalik. Pero sa ating muling pagkabuhay, mayroong buhay na walang hanggan. Okay? Sister, maaari na tayong magpasalamat
sapagkat wala na tayong oras sa ating mga kapanalig. Okay, so maraming salamat, Father Ado, sa napakalalim na pagpapaliwanag ng Kwaresma. Ikaw ay alabok. Salamat din sa ating faithful followers at mga kapanalig, sa mga nagpadala ng kanilang comments, tanong, kahilingan at pagbati, at nakiisa sa atin ngayong gabi. Naasan po namin makasama kayo sa susunod na linggo dito sa programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Kenneth Corbilla na ating PA at Enteng Sumaniego sa technical side. Ako po, si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Dakilain po natin ang Panginoon at hingin natin ang grasyang maging handa para sa panahon ng Kwaresma. Hingin po Sumain natin nyo ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumain nyo ang Panginoon At sumayin at niyo rin. pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sumain nyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting.